and welcome back sa bago nating episode. At ngayon, babiyahe tayo. Subukan natin pumunta naman sa South para mag-relax, mag-reset, at kumunik ulit sa kalikasan. Minsan, hindi mo kailangan lumayo para makaramdam ng pahinga. Minsan, sapat na ang isang biyahe, ang motorsiklo, at ang kalikasan. Ako nga pala si Sep Moto, at ito ang aming kwento ng motocamping dito sa Armis Camping Ground sa Cavite. Sa bawat takbo ng gulong, unti-unting nawawala ang bigat ng isip. Wala ng traffic, wala ng problema, walang ingay ng lungsod, tanging kalsada, hangin at ang kalayaang hatid ng pagmumotor. Ito ang biyahe na hindi minamadali. Hindi para mauna, kundi para maramdaman ang bawat sandali. Puro lang dito. Pili na lang kayo dyan kung saan gusto nyo dyan. Pili na lang kayo dyan. Maluwag yan. Okay, sige po. Mamili na kayo kung saan gusto nyo. Doon mo dala ang motor mo kung saan gusto nyo. Okay, sige. Saan po yung daan dito, no? So, punta doon. Okay, sige. Thank you. Nandito sa pulang. Saan yung CR nyo po? Nandito sa likod dito pulang ito. Okay, sige. Sa likod. Thank you. Ito si Arden niya. Pagdating dito sa Armis Camping Ground, sinalubong ako ng isang katahimikan. Isang preskong hangin, isang lugar na sakto para sa mga gustong magpahingang mag-isip at pansamantalang kumala sa magulong mundo. Dahil malapit sa CR. Bae, lalaki. Doon tayo. Habang tinatayo ko ang aming tent, naalala ko kung gaano kasimple ang tunay na kailangan. Isang silungan, isang mainit na pagkain, at oras para sa sarili. Walang notification, walang deadline. Ang mahalaga sa ngayon ay makatakas tayo sa magulong mundo. Kahit saan dalhin, hangin at araw ang kakampi sa bawat lahi may kwento. Ito ang buhay ng self-motor. Walang filter ang langit, walang edit ang saya. Sa gulong at sa lupa, dito ko nakita ang sarili ko na buo na. Ayun, yung extension kuya. Tap. Tubig. Apo. Anong tubig bibiliin mo? Mineral po. Yung malaki container? Container na? Pwede na siguro container o yung mga galon-galon na lang. Mapamamahal ka dito pag galon-galon.
Yung container magkano po? Container diyan, may tindahan dito. Okay, magkano po yan? Pwede mo may tindahan yan dyan. Magkano po yung ganun? 35 dapat. 35. Tapos babalik ko na lang yung galon, no? Oo, basta sabihin mo lang sa akin, tapos sabihin mo. Dito lang po. Ah, Okay, sige. basta sabihin mo sa akin sa Armis Camping Ground. Okay po. May bilihan, may malapit na palengke dito, kuya? Dito. Dyan. Okay, sige. Thank you. Basta sabihin mo sa akin dyan sa Armis Camping Ground. Okay. Sige pa. Tubig po muna. Yung container na Ipakita mo nga, yung kulay blue. dito lang po kami sa kay Kuya Alan sa Army Camping Ground po. Balik ko na lang po yung container. Dito, okay. Ano po? May cup noodles po kayo. 2 cup noodles po. Ay, sige po. Ako na po dyan. 3 Nescafe stick. Tapos creamer. Yung coffee mate lang. Ano na lang po? Energen. Magkano Energen nyo? 2 Energen. Ito ba? Manila. Ano po yan? 10.25. Ito yung setup namin. So sa likod, itong tent na to is Brown Tracker. Yan, Brown Tracker yan. So yung sa likod nito, 2-door tent. So meron doon sa harap, meron doon sa likod. Yung ginamit namin sa likod is ayun yung kusina namin. So yan, at dinala ko din yung tarp. Last time kasi hindi kami nag-tarp sa viewscape. Yan, ito naman yung harap. Yan, yan yung setup. Nandito tayo ngayon sa Armis Camping Ground dito sa Cavite, Indang, Cavite. Doon nagkakamali. So bali ano to, part na siya ng Tagaytay itong area na to. Kaya time check is 14:16 ng hapon. So alas 2. And ayun, mamaya ngayong gabi bonfire tayo dito. Ilibot ko na din kayo dito sa area na to is may basketball court, but free to use to mga repapits. May basketball court, may volleyball. Yan, volleyball kung gusto nyo mag volleyball dito. And yung pinakamaganda dito is trampoline. And may ATV dito. So rerentahan nyo yung ATV na yan. Parang 200 pesos for 30 minutes ata itong ATV na to. Punta natin yung ATV. Dito nga pala yung shower room. So maganda yung shower room nila. Then may CR. Wala yung panlalaki sa baba syempre. So ito yung ATV. Pwede nyo gamitin yan, 200 pesos lang, 25 minutes, 30, mga ganun. Then pag may nakita kayo mga fruits dito, huwag nyo pipitasin basta-basta. Paalam lang kayo sa caretaker. So sila yung mismo pipitas para sa inyo. Libre yun. So ayan, malayo. Ayun yung setup. Kung nakikita nyo, sa gilid yung motor, sa kanan naman yung tent. Ngayon is magka-coffee muna tayo. Then mamaya lalabas tayo, pupunta tayo sa mismong bayan ng Tagaytay. Yan, mag-ikot-ikot tayo. So, solo namin ngayon yung camping area. Solo namin ngayon to. Kasi weekdays. Pag weekdays daw, sabi ng caretaker dito, kunti lang talaga ang tao. Minsan isa, minsan wala. Ang marami lang dito is weekends, syempre. Friday, Saturday, Sunday.
tayo. Sama mo sa palengke. Sa akin sa labat. And kay Ruth is coffee. Babe, lingin na. Kape na tayo. Kape na tayo. Sabi nila ligtas daw ang may alam. Bakit nung may nalaman ako, nasaktan ako? Ha? Sa labat, baby. Yung binili natin sa doon sa Sabi nila ligtas daw ano? ang may alam. cosmetic Nung may nalaman ako, nasaktan unlimited. Pula kahit sandali, hangin at araw ang kakampi sa bawat lahi may kwento. Ito ang buhay ng self-motor. Ang gabi, apoy ang ilaw sa ilalim ng bituin. Pagod ay bitaw sa kalsada ko natutunan na ang simple sapat na dahilan. Takbo lang kahit sandali, hangin at araw ang kakampi sa bawat lahi may kwento. Ito ang buhay ng self-motor. Habang papalubog ang araw, mas lalong tumatahimik ang paligid. Dito mo mararamdaman na minsan kailangan mong huminto para makita kung gaano kaganda ang mundo. Ang motocamping ay hindi pagtakas sa buhay. Isa itong paalaala kung bakit mo gustong mabuhay sa mundong ito. Okay mga repapit, dito tayo sa Cafe Room. Dito sa mga sikat na kapihan ngayon taon. Dito sa Tagaytay. Cafe Room! Cafe Room in the house! Crazy busy. Almond croissant. Gusto ko yung cheesy. Ay, matcha croissant naman tayo. Matcha. Yung pwede din sa'yo. Yung pwede din sa'yo. Magagalila. Order number 190, ma'am. Naka-guest mo. Saan?
Pwede po power. Sa take out area. Take out area. Taas tayo. Apo. May view deck yun. Doon tayo. Pwede po power. So yun, Mare Papits. Sandalo may ari na ito. Sandalo, para manalaman. Army, di ba? Tapos nakalagay doon by Colonel. Colonel nakalagay. Okay, paubos na yung bonfire natin, baby. Chill. Tapos maya maya, sleep mode. Time check. 7:50 ng gabi. Ngayon sobrang dilim na dito mga redo. Isa natin camera yung DSLR. Malupot natin yun. So galing tayo kanina ng Kaperu. Isa sa mga sikat na kapehan ngayon dito sa Tagaytay. Dinadayo yun. Nag-trending sa TikTok yun. So galing na tayo doon, nagpalipad tayo. Bukas ngayon tamang chill, tapos bukas breakfast, then ligpitan time. Tapos sa next vlog natin mga repapits, Tagaytay naman tayo. Tagaytay Batangas naman tayo. Try natin magdagat naman. Maganda dito, sobrang lamig. Kala mo may sarili silang aircon yung Tagaytay. Nag-drive kami kanina ng motor, hindi ko na kasi malulobat na yung GoPro, and hindi naman natin dala tong DSLR. Iniwan na din natin kasi dami na namin dala kanina. So yun, sobrang lamig habang nagmumotor. Ngayon yun, malakas pa rin yung hangin dito at malamig pa rin. Try nyo mga retapits, solid mag-camp ngayon sa Tagaytay. Tapos wala pang kamote sa Tanay, maraming kamote. Kahit weekdays maraming kamote. So yun mga repetics. Hindi kailangan ng magarang lugar. Isang bonfire, malamig na hangin at katahimikan ay sapat na. Sa bawat pagliyab ng apoy, unti-unti nawawala ang bigat ng dala ko. Dito ko napagtanto kung gaano kasarap ang mabuhay ng simple. Ang motocamping ay hindi lang tungkol sa pagmamaneho. Ito ay isang paghinto, paghinga at pagbibigay ng oras sa sarili. Sa ganitong sandali, natutunan kong hindi kailangan ng maraming tao para sumaya. Minsan, sapat na ang katahimikan at ang tunog ng kalikasan.
Habang unti-unti humihina ang apoy, mas lalalim ang paghinga. Bukas, panibagong biyahe na naman. Ngunit, ngayong gabi, dito muna ako. Ito ang motocamping. Tahimik, simple, at totoo. Sa pagligpit ng gamit, hindi ko nililigpit ang alaala. Baon ko ang kapayapaan, katahimikan at inspirasyon para sa susunod na biyahe. Dito na lang tayo mag-park. Ayun, doon. Oh. Tapos ikot mga Repa Pits. Kailan daan sila dito? Sa mga magka-camping dyan, at itapon yung mga dapat itapon mga Repa. Ay, yan na. CDC, check, double check. Yung galon ng tubig na yan, ibabalik pa natin yan. Uy, puta dulas. Oo. Check, double check. Goods. Tapon na lang din natin to kahit pisa atin to. Para yung pwesto natin malinis pa rin. Hanggang gabi na yan. Kaya nga eh. Masaya na yung ano mo, kuya. May kasama ka na ulit. Okay mga Karepa Pits, pauwi na tayo. Grabe, yung bigat. Ah, puta, di ko na makontrol. Tandaan lang tayo. Hindi kasi balance eh. Mas mabigat yung nasa likuran, wala pa si Ruth. So naglakad si Ruth. Pinaglakad ko muna si Ruth kasi ano dito ngayon, maputik. Basang-basa yung baka mabalahaw tayo. Kaya may hirapan yung motor. At baka masunog yung clutch lining natin. Yan. Tandaan lang. May kambing, me.
Babalik pa natin yung mineral na binili natin kahapon. Yan. Shit. Teka lang. Medyo teka lang latag. Ay. Doon sa tindahan. Halika na. Malayo yun. Halika na. Para mag-balance na yung ano ko. Para mag-balance na ako. Sakay ka muna. Sakay na po. Napa. Sige. Wait lang. Sige. Tindahan. Okay. Baliktad. Akin yung bag. Ito yung sa'yo muna. Nagpabigat yung prutas. Andyan. 1 kilo mahigit din yun. Kaya na? Diba, nag-balance siya. Kanina ayaw mag-balance. Kanina hindi mabalance. Nasa likuran yung bigat eh. Ang gabi, apoy ang ilaw. Sa ilalim ng bituin, pagod ay bitaw. Sa kalsada ko natutunan na ang simple sapat na